Yes, yes, yes. Good morning mga kasama. Nandito naman tayo si Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung di ka pa nakasubscribe, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para laging updated sa ating mga video. Dapat may nagot. Ay, dapat daw may managot, ha? Lahat ng sangkot. Ano kaya ang tema ng kanilang panawagan? Ngayon, alam mo natin, kasi ang alam ko sa mga grupong ito, ano to meron nakikita dito mga dating pulangaw dito, dilangaw, tsaka mga langaw-langaw. Oo. Ngayon, ang panawagan nila, dapat managot. Eh, sabihan nyo kung sino nakaupo. Baka mamaya niyan, ang lumabas, BP Sara na naman ang placard. Hindi naman maganda. Ah, nananawagan sila, dapat managot, dapat managot. Sino? Sino bang magnanakaw? Tingnan nga natin yung mga sigaw nila. Sa ating lahat, ako po si Atty. Aaron Pedrosa, ang Secretary General ng Sanlakas. At nakikiusa po ang Sanlakas sa panawagang pagkilos ngayong June 28 dito sa People Power Monument along EDSA sa White Ribbon Rally. Dapat managot! Dapat managot! Lahat ng sangkot! Isa pa po, lahat ng sangkot! Dapat managot! Dapat managot! Lahat ng sangkot! Ayan, sige po. Isa po tayong photo op na nakataas ng Can we do kamao. one more thing? God is good. Okay. Ganyan-ganyan yung mga nagpa-practice. Sara resign. Sara resign. Ganyan-ganyan eh. Pero hindi ko lang sure kung ano yung kanilang gusto para magsisigaw sila ng dapat managot. Bakit hindi sila pumunta sa Senado noong nakaraang linggo? Noong nagkakaroon ng problema. Di ba? Yung ginigipit na yung mga galing na senador. Nakakapagtaka, ano? Tapos ngayon maglalabasan. Oo, abangan natin sa 28 kung ano yung placard nila. Kilala niyo ba yon yung isang lalaki na yon? Itong nasa ito. Ano ang pangalan niyan? Parang ano yan eh. Mahilig din bumatikos sa mga Duterte yan eh. Dapat daw managot. Talaga? Sabihin niyo yan doon. Oo, eto magugulat kayo. Ang dati, ayaw niya dito kay Pangulo. Ngayon, love na love niya na. Sino ito? Isang pare ito eh. Isa rin to sa nag-complain ata, kasama ata to sa nag-complain kay BP Sara sa impeachment kung hindi ako nagkakamali. Kung nagkamali man, napakicorrect na lang. Makikita nyo, ayaw niya dito kay Pangulo. Pero siyempre, bago natin pasadahan lahat ng mga balita, magpindot-pindot ka na kung gusto mo sumali sa ating talakayan. Andyan lang po yung join button. At siyempre, sa dulo ng ating video, yung shoutout segment natin, tumutulo na naman ang ating sipon. Nakakasuya naman, oh. Eto, pasok na natin. Of them all. Bakit yung pinaka walang kwenta ang iluluklok natin sa pwesto? Hinikayat din ni Father Reyes ang publiko na lumabas at makikisa sa pagdarasal para sa kinabukasan ng Pilipinas. A few moments later. Now that Bongbong is at the helm of power, I will repeat it. You are at a very, very privileged position of doing something right. Bongbong, right the wrong of your father did. Kaya whatever needs to be done, do it, President Bongbong. Because if you don't do it now, there is no other chance for you to do it. And I don't think there will be a Marcos Part 2 after this. Ano daw? Ulitin natin? Bongbong is the worst of them all. Bakit yung pinaka walang kwenta ang iluluklok natin sa pwesto? Hinikayat din ni Father Reyes ang publiko na lumabas at makikisa sa pagdarasal para sa kinabukasan ng Pilipinas. A few moments later. Now that Bongbong is at the helm of power, I will repeat it. You are at a very, very privileged position of doing something right. Bongbong, right the wrong of your father did. Kaya whatever needs to be done, do it, President Bongbong. Because if you don't do it now, there is no other chance for you to do it. And I don't think there will be a Marcos Part 2 after this. Laki na nagagawa, ano? Anyway, pasok na tayo. Napahapyaw lang naman yun. Pasok na tayo dito sa ating mga tatalakayin. Sino ba ang dapat parusahan? BP Sara o nangulimbat ng flood control? Alam nyo, ganito yan. Lagi nilang tinutulog lagi nilang sinisisi,
O laging ano man tawag dun, lagi nilang tinutumbok itong si VP Sara. Ang issue ngayon, flood control. 'Di ba? Yun naman talaga ang number 1 issue, eh, yung nakawan sa kaban ng bayan. 125 million yun ang kanilang, kinaso, dito sa confidential fund na sinasabi nila. Hindi nila isipin kung bilyon at ilang maleta ho, ilang maleta ang napapangalanan. Ang nilalaman nun kung maliit na luggage, oo, naglalaman ng 20 to 30 million o 40 million. Medyo malaki, 50 hanggang 70. Ano kayo ng tipaklong? Ilang maleta ho yung dinideliver doon sa mga napapangalanan. Tapos nakatutok kayo kay VP Sara. Di isang pamumulitika lang dahil hindi nyo kaya si VP Sara. Doon lang tayo, oo, maniwala. Sa kagustuhan nila na gusto na ma-convict si VP Sara at hindi na makatakbo sa 2028. Yaan. Kaya dito, oo, magaling ito si political analyst na si Lito Banayo. Sasagutin niya lahat dito kung bakit, sino ba ang dapat managot dito. Yung nasasangkot sa flood control o si VP Sara? Siyempre, yung mga nagnanakaw. Po ninyo sa naging palitan po ng liderato ngayong linggo dyan po sa Senado. Well, napatunayan yung kinakailangan ng 13 boto. No? At hindi po pwede 12. So, naghain si dating Senate President Alan Cayetano ng certiorari sa Supreme Court. Sana naman, bagamat moot and academic na yan, ay magdesisyon sapagkat importante yan sa mga darating pang mga araw, darating pang mga taon, ano, baka magkaroon na naman ng ganyan sitwasyon, mas mabuting malinaw na kailangan na 13 para ka maging Senate President. No? Opo, at saka binanggit po sa mga speech recently o sa mga Facebook Live ni Senate Minority Leader, former Senate President Cayetano, na dalawa daw po pala ang grupo ngayon sa pamahalaan sa Senado, Sir Lito. Ang una ay yung mga gusto ng katotohanan na ilabas po yung sino ang mga sangkot at masterminds sa flood controls anomaly. Ikalawa, yung grupo po ng mga gusto ng cover-up. Ano pong tingin nyo dito, sir? Well, yan ang pananaw ni Senator Alan Cayetano, no? Subalit sasang-ayon ako sa puntong malinaw na kaya pilit na yung dalawang senador na dating nasa majority ni Cayetano Block, wika nga, no? Ay pilit na sinungkit, no? Sa anong paraan, hindi natin alam sa ngayon at wala namang aamin ng katotohanan tungkol doon. Pero malinaw na iyon ay dahil ayaw nila na lumabas ang mga revelasyon tungkol sa katotohanan na ibinubunyag ng mga 18+4 na mga ex-soldiers, no? Ibang ex-marine, iba ex-army, no? Ayaw nila yon. Ang gusto nila ay matuon na lamang ang pansin ng tao dun sa impeachment trial. Sapagkat kapag inihambing ng tao yung di umano'y kasalanan ni Vice President Sara Duterte, at ikukumpara ito dun sa kahindik-hindik at napakalaking pangungulimbat ng pera ng taong bayan, para bang excuse me, para sa taong bayan, sino ba ang mga dapat parusahan? Sino ba ang mga dapat managot? No? So kaya talagang pilit na yun ang talagang nila, ayaw nilang lumabas, no? Kaya pinilit nila na sa panahong ito na malapit na rin namang matapos yung regular session ng 20th Congress, no? To magre-recess na rin lang, pinilit nila na magkaroon ng palitan ng liderato. So, second priority na po ang impeachment. First priority po yung sinasabi ni Senator Alan Cayetano na para sa kanya ay cover-up sa issue na ito. Sir? For now, first priority for now ay yung mapagtakpan yung pangungulimbat, napakalaking iskandalo ng flood control, no? Para magbigay daan naman pag umpisa ng July 6 na nakatuon na lamang ang
tensyon ng publiko doon sa impeachment trial. Sapagkat Kita nyo? Ang priority ng mga durobo, pagtakpan. Kaya tama yung sinasabi. 'Di ba? Dalawa ang grupo. Dalawa ang Blue Ribbon. Yung isa, doon para sa katotohanan at yung isa para sa kademonyuhan. Paano nasabi ni Aling Ledesma na para sa kademonyuhan? Gustong pagtakpan yung mga magnanakaw eh. 'Di ba? Yun ang issue. Kaya nga nagkabaha-baha noong mga nakaraang taon dahil nga wala hong flood control project. Ninakaw nga ho. Sabi ni Aling Marie. Taga Bulacan, umamin na rin. Kaya tingnan nyo, hanggang ngayon, ang Hagunoy paumbong kalumpit. Hindi humawala-wala ang tubig. Sa Pampanga, ganun din. Paano? Walang flood control eh. Dinorobo ang kwarta. Antitigas na mga mukha nito mga, di ba? Kaya kita nyo, tama yung sinasabi dito. Kaya inagaw nila liderato, kaya gusto nilang kunin ng committee, ng Blue Ribbon, kaya pagtatakpan. Nasisimula na ho. Dahil ang tanging sinasabi ng mga nadadawit ng mga senador, maglabas sila ng ebidensya. Maglabas sila ng matibay na patunay na dumorobo nga daw itong mga senador. Kita nyo yung pag-iisip nyo. Dapat sinabi nyo sana, sige, makikipagtulungan tayo. Papatunayan natin na mga durobo talaga yan. Dapat ganun hindi eh. Malabas. Oo, gusto kagad pagtakpan eh. by then, alam mo kasi itong MJ, itong mga sabihin na natin mga nag-iisip para sa Malacanang o nag-iisip para sa administrasyon. Palaging ang iniisip ay ang unang assumption nila, ang Pilipino kasi ay madaling makalimot, no? Madaling mawala. Kung sa bad news man yan o after 1 month or so, nakalimutan na yan ng taong bayan. So doon sila na pag nalampasan natin ito, pagdating ng July 6, puro impeachment na lang ang pag-uusapan ng media at maging ng publiko. Yan. So yun ang kanilang kaya importante sa kanila na mapigilan yung Blue Ribbon Committee hearings sa panunungkulan ni Senate President Alan Cayetano, kung saan si Senator Pia Cayetano ang chairman at ang co-chairman or vice chairman ay si Senator Rodante Marcoleta. Kaya Kaya ngayon, political si Senador Marcoleta ay nananawagan na tukuyin kung sino yung nasasangkot ng mga durobo. Kawawa ho kasi ang bayan. Ang kaban ho ay ubos. Malaki na ho ang utang ng Pilipinas. Umabot na ho na 18 trilyon. Kung ganito at hindi susupili ng mga magnanakaw at nakikipagtulungan yung mga durobo sa kanang kapadurobo para ubusin ang kaban ng bayan, kita nyo nababalita, di ba? Ilang maleta dinideliver. Dinidinay pa ng mga ungas. Tapos kayo sila ang chairman, gusto lang i-cover up na naman. Ngayon sabi ni Sir Lito, pagdating ng July, impeachment na. Ngayon dito tatapusin nila, tutuldukan nila ang kwento sa flood control. Hindi naman pwede. Diba? Ilabas nyo kung sino mastermind. Dahil pag upo ni Bibi Sara, lalabas at kalalabas naman katotohanan dyan eh. Diba? Alamin natin kung ano yung panawagan ni Senador Marcoleta. Bendalo. So hanggang ngayon puro bendalo ang nangyayari. Puro pamimilipit sa batas eh. Tapos nung makalipas ang ilang parang matapos yun siya parang ang dating ipinilalabas pa nila sa media at social media na para bagang kontrabida kayo. Kayo kasi kinokontra nyo raw yung confirmation ng 5. Hindi ako kontra ron. Kung talagang wala silang kasalanan, alam ko rin na maaaring wala silang kasalanan. Yun, opo. Maliban lang doon sa pagkukulang nila na mag-submit ng dokumento kasi sa kanila dapat yun eh. Sa kanila manggagaling. Ang initiative ng manggagaling sa kanila, May 14 halimbawa ang birthday mo, dapat sana before that, nakumpleto mo na para ganap kang walang kasalanan. Di ba? Pangalawa, dapat kinausap nila
yung contingent ng House of Representatives kasi sa tuntunin namin ang chairman ng Committee on National Defense Opo. ay House of Representatives. Si Congressman Joboy yata. Ngayon, yun. si Congressman Joboy ang dapat nagkaroon ng initiative, tumawag kagad sa secretary ng CA na, Ayun, ikasanin nyo ng ganitong araw. Kasi kawawa naman itong mga ito. So, walang gumawa sa kanila. At ito namang mga, siguro walang nag-remind sa kanila para lahat ng dokumentong kinakailangan na maipasa nila right before their respective birthdays. Kaya pala nung hinahanapan nyo ng paliwanag, walang makapagpaliwanag nung tinatanong nyo po sila, pati yung Wala na. sekretary. Sinasabi ko Diba? na lang, huwag na kayo makipag-argumento kasi sabi ko, hindi naman ako nag-o-object. Kita nyo? Yan ang patunay na talagang, pinagtatakpan ng mga durobo. Siyempre, di ba? Dawit ang kanilang mga pangalan eh. Paano hindi pagtatakpan? Bigyan ko na kayo ng pagkakataon para magbilin po, mag-iwan ng mensahe sa ating mga taga-subaybay, mga supporters nyo po, at siyempre, mga naniniwala sa inyo, Sen. Salamat pong lahat sa inyong mga nakikinig sa araw na ito. Pasensya na po kayo kung naging maramdamin po ang mga huling pahayag ni Jen Sabarjaga. Opo. Pero totoo po lahat na maaari pong ako'y arestuhin sa araw na ito o kung hindi man ngayon sa mga susunod na araw sa kadahilanan po na kailangan po nila na magkaroon po ng katiyakan na yun pong pag-iimbestiga, yung pagsisiyasat doon sa napakalaking nakawan na nangyari sa kasaysayan ng ating bansa ay tuluyan ng malimutan. Ito lamang ang paraan nila para wala na pong magtatangka na masugid na gagawa ng kanyang tungkulin na tukuyin saan man tayo makarating. Tukuyin ang lahat ng mga taong nasa likod ng napakalaking nakawan na ito sapagkat sila po ay nakagawa hindi lamang ng kataksilan sa bansa, kung hindi, napakalaking kasalanan po sa inyo. Lahat po ng mga taong binoto ninyo na nasa likod po ng pagnanakaw na ito, sila po'y pinagtiwalaan ninyo. Inakala po ninyo na silang gagawa ng mabuti para sa inyo sapagkat yun naman ang inaasahan ninyo na magiging kapalit ng pagtitiwala sa inyo, sa kanila. Ngunit, sa halip po ng pagtitiwalang yon ay ninakawan po kayo. Harap-harapan po, kagaya ng sinasabi namin. Yan po ang kanilang gustong iwasan ngayon. Yung makilala sila ng lubusan at tuluyan. Kaya lahat... Kilala sila, Senador Marcoleta. Talagang nagpapasalamat tayo kay Senador Marcoleta dahil yung kanyang paglaban at pagsugpo dito sa korupsyon. At yung kanyang tindig. Kasi walang ibang senador na gumawa nito. Siya lang. Nakitaan natin siya talaga na mula sa pagka-congressman, hindi niya iniwan ang mga Duterte, hindi niya iniwan si BP Sara, hanggang ngayon naninindigan. Kasi para sa tama lang naman eh. 'Di ba? Ano ang nasa isip mo bakit ka tumakbo ng ganyang posisyon? Para makatulong sa bayan. Iba ang nangyayari doon sa mga ibang senador at congressman. Tumakbo sila para magnakaw, daw sabi ni Aling Redes, diba? Nakabuwisit, oh. O ngayon, lipat tayo ng issue. Dahil daw ito si Drilling, naku, gagawing witness. Napapangalanan na, gagawin nyo pa rin witness? Ano kayong klaseng to, no? Niyabang ho ng isang taga Batangas na si Drilling daw ay gagawing witness. Good evening, Kong. Si Chicky Verhel po ito. Puntahan ko lang yung usapin ng mga witnesses, no? Kasi for example, if hindi ako nagkakamali, si Antonio Trillanes ay witness ng defense, witness din ng prosecution. And of course, known Duterte critic siya. Si Attorney Michael Poa naman po, which is of course associated siya sa Duterte side, nasa list din ng witness ng prosecution, kung hindi ako nagkakamali. So of course, obvious ito for some kung bakit ganito, pero para dun sa mga hindi po nila gets na bakit witness si Trillanes nung defense, hindi ba magiging bad to para sa kanila? Explain po natin kung bakit ganito po.
Please understand that we are now bound by the prohibition to comment on the merits, and that includes the individual witnesses. Nevertheless, what I can share to the public, ang listahan po ng testigo ng prosecution ay nakasubmit na. Ganon din po ang listahan ng testigo ng depensa, nakasubmit na. At ito po ay for resolution na ng impeachment court. As to the issues pertaining to the individual witnesses, bawal pa po yung pag-usapan during the pre-trial. The proper time when to address the credibility, the competence, and the admissibility of evidence will be during the trial. Kahapon po kong ay sinabi, actually I think it was kanina na sinabi po ninyo in one interview na meron naman pong mga hindi dinenay itong defense, no? I guess inamin kasi hindi dinenay. So of course you cannot get into the details kung ano yung mga inamin po nila, but what can you tell us about it in a nutshell po? Well, anticipated yan, no? Kasi ang sabi ko nga, this is an adversarial proceeding. The position of the prosecution is completely opposite to the position of the defense. And sabi ko nga, magtaka tayo kapag uniform ang position ng prosecution at defense, there is something wrong, no? Because what should be anticipated ay palaging taliwas because they are on different ends. Remember, the prosecution is alleging offenses against the vice president, while the respondent or the defense is alleging innocence, claiming innocence against all the allegation of offenses. No, so Pero, tigil muna. Ang tanong namin, bakit kailangan i-close door? Bakit kailangan hindi banggitin? Pag yung mga banat noon kay BP Sara, laging sinasabi, laging kinukwento sa taong bayan. Ngayon, hindi sila makapagsabi kasi nasa taas na raw yung mga sinasabi nilang mga ebidensya, o sinasabi nila na hawak-hawak na ng ang labo. Kami nalalabuan talaga. Ito kasi dapat pag-ukulan nyo ng pansin. Itong maletagang. Kasi nakatuon kayo sa politika eh. Yan ang mandato siguro, sabi ni Aling Ledesma. Yan ang mandato. Talagang tutukan at i-prosecute at i-evict o convict si BP Sara. Prosecute parang maling term alisin natin yun evict o convict si BP Sara. Ngayon, dahil nasabi kanina ni political analyst Lito, si Sir Lito, uunahin nilang takpan ang flood control. Pangalawa na, sa July 6, puro impeachment. Hindi matatapos hanggat hindi. Talagang sirang-sira na pangalan ni BP Sara sa kanila eh. Meron nyo whistleblower. Kung sino testigo. Kung sino testigo, sila rin yung nagkaso. Ano ba yun? Pakamot ka na lang ng ulo. Niloloko nyo kami. Gusto nyo kayo lang ang maging bida. Ito whistleblower sa maleta issue, haharangin ng bagong mayorya. O, kita nyo na. Dito magkakaalaman. Talagang sinimulan na nila harangin ang usapin ng 18 Marines. Aray mo. Ang dapat natin unawain, hindi na tayo makakaasa sa mga institusyon na naandyan ngayon. Kasi talagang halatang-halata naman na talagang kinokontrol para huwag mailabas ang mga katotohanan na makakasira sa kanila. Kaya wala tayong masyadong maasahan dyan. Ang ibig sabihin lamang niya, ang justice system natin weaponized na rin. Mahirap yan, pagkaganyan. Pati ang justice system natin weaponized na. Weaponized na ating justice system. So ano pang natitira sa mga institusyon na nagproteksyon sa ating democracy? Hinimok ni dating Defense Chief Secretary Norberto Gonzales ang Brave 18 na ipagpatuloy ang kanilang paglalahad ng nalalaman kaugnay sa umunoy pagdadala ng mali-maletang pera sa ilang politiko. Ito ay kasunod ng pangamba ni Gonzales na maring hindi maging patas ang magiging pagdinig ng Senado kaugnay sa flood control anomaly matapos magkaroon ng bagong liderato. Alamin kung bakit sa report ni Almar Persuelo.
alam mo, expected talaga na siyempre haharangin sila. Dahil ngayon mga sinasabi niya, dama yung ibang mga senador. Ito ang pahayag ni dating Defense Chief Norberto Gonzales sa panayam ng SMNI News matapos tanungin kung ano ang posibleng mangyari sa 18 dating bodyguards ni resigned Congressman Elizalde matapos makuha ng Gatchalian Block ang bagong liderato ng Senado. Matatanda ang lumutang nitong mga nakarang araw ang ilang dating bodyguards ni Zaldico o ang Brave 18 at muling binanggit ang pangalan ng ilang senador at kongresista na umano'y pinadalhan nila ng male-maletang pera. Ayon kay Gonzales, dahil sa bagong mayorya sa Senado, asahan na hindi magiging patas ang pagdinig kaugnay sa flood control anomaly dahil may mga sangkot sa kontrobersya na nasa posisyon. Tama. Ganyan din ang pananaw ng mga milyon-milyong Pilipino. Sorry medyo barado na naman tayo. Nakakainis. Ay, nakasingo tayo ng alikabok. Yan ang pananaw ng mga Pilipino. Kasi ilan ba nasasangkot dito? Andiyan si Bendalo, sangkot. Andiyan din si Tutas nasasangkot. 'Di ba? At yung dalawang kagrupo nila, yung Judas, sabi ni Haring Ledesma, sangkot din. Kaya medyo alam niyo na 'yon. Pero kahit na magkampi-kampihan sila diyan, ang importante hindi sila makakuha ng 16 na boto. Walang 16 na boto para makonvict si BP Sara. Yan ang pakatandaan nila. Di ba? Isipin nyo saan sila kukuha ng 16? 13 lang sila. 13 lang ho kayo. Kailangan nyo pa ng 3. Pag nagsabi, magbotohan na tayo. Tapos ang kwento ng impeachment. Pero, ang gagawin nila dyan, pipilitin nila yan. Pipilitin nila yan. Kita mo nga yung mama nagyabang-yabang, yung Pangulo, meron siyang niyayabang Ang sabi niya, yung raw ni win or lose, ito, pakinggan nyo. Paglagay ni Senator Sherwin bilang SP, ay mabalik naman tayo sa normal na patakbo ng Senado. Well, that is exactly what we have been all hoping for, that things become more orderly, na maging maayos ang takbo ng Senado. Dahil kung titignan ninyo, yung mga ibang priority bills na sinabi natin kung bakit ang special session ay dahil doon. First of all, talagang priority bill yun. That was identified months ago sa LEDAC. Talagang nandiyan na yun. Pangalawa, lahat dun tapos na sa House. So kailangan kunin na ng Senado para maipasa na, para maging batas. And that's what we were very worried about. And of course, the appointments, the FA, yung appointments ng mga general, all of those just came to a dead stop nung nagkakagulo. Nung hindi Ang tanong naman, Sir Boss Amo, Mr. President, sino naman yun ang gulo? Diba? Tsaka yung sinasabi nyo, ang tinutino ng Senado kung hindi nagsipag-walk out. Matino ang Senado kung walang nakikialam. Walang pumuprotekta. Diba? Walang sinasandalan yung mga unggoy at bulok na senador. Nagulat kami, bigla kayo nagpatawag Diba? Bang klase, diba? Anyway, kung umabot ka sa ating video, ako naman ay maglalambing sa inyo. Pakilike and share nyo ang ating video. At syempre, si Mang Banat, isubscribe nyo. Tulungan natin. Ito kaya yung channel, ni Mang Banat. Hindi po na ako. Ito si Mang Banat. Alis dyan. Hindi na ka pa dyan Masyado ka na-expose. Ito si Mang Banat. Supportahan natin itong channel niya. Magaling yung bumanat ito Yan. Subscribe nyo tulungan natin At kung mabot ka sa ating video, ako naman maglalambing. At syempre, subscribe, like and share, at shoutout segment tayo. Unang-una na natin isi-shoutout si J. Morales, ng Muntalban Rizal. Shoutout sa iyo. Lagi siya nakaantabay sa atin araw-araw, gabi-gabi. And then, Ma'am Let Evangelista, shoutout sa iyo. Mula Canada naman, Toronto. Mona Lisa Ayon Malangap,
shoutout po. Adonis Sobrados, shoutout po sa iyo. Normadel, shoutout po sa iyo. Corazon Gonzales, shoutout po. Alvin Chia Do Vlog, shoutout po sa iyo. Wait lang. Oo. 7-6, shoutout po sa iyo. Tolentino Sidon, shoutout po. Ma'am Damanusan, shoutout po sa iyo. Sally Baarde, shoutout po sa iyo. Liam Kaiden, shoutout po. Jerome Lim, shoutout po sa iyo. Reynan Ramos, shoutout po. Bohica, shoutout po. Jane Bloom, shoutout po sa inyo. Del Rovero, shoutout po. My Pil, shoutout po sa iyo. Sipon talaga tayo. Jimmy Howe, shoutout po. Nestor Cortal, shoutout po. Alice Kilyaw, shoutout po. Oo, Toto, shoutout po sa iyo. Benjamin, shoutout po. Roto Megas na New Zealand, shoutout po. Rudy Intong Vlog, shoutout po sa iyo. Adiman Salilla, shoutout po sa inyo. Armando Ranya, Wonder 274, shoutout po. Oo. Felicita Lianes, shoutout po sa iyo. Boss Delski, shoutout po sa iyo. Rain Pri, shoutout po sa iyo. Wilna Desoyo, shoutout po. Melvin Mesende, shoutout po sa iyo. Yan, kung umabot kayo sa shoutout segment natin, like and share. Bye-bye!